Ayan. So, magandang araw po, Kapitan Gulay. Ngayon po, nandito po kami sa inyong tagapan para po sana humingi ng tulong regarding po dito sa nangyaring commotion po between po sa mga barangay officials niyo po and then po sa isa namin complainant na binugbog po di umano nitong inyong mga opisyales. So, ngayon po, Kap, nandito po yung aming complainant para po sana ilabas ang kanyang hinaing regarding sa nangyari. Sige naman, ilabas mo yung hinaing mo. Yung una-una po sa ginawa ko po dito po yun. Nagtalo po kami ng asawa ko po yun. Kasi po katapos po na nagawit kami yung asawa ko, lumabas po yung asawa ko. Ilang po ako ng pang-sigarilyo lang po. Lumabas naman po ako. Yung kapitbahay ko po, sinuntok na po ako agad. May dala po silang patalim. Ako naman po, takbo naman po ako sa ilog. Sakay kuya ko. Paglabas po ng bahay ng kuya ko, andun lang po yung mga tanod. Pinusasan na po ako. Yun lang po, saka pinalagkad po ako ng binubog na binubog ko doon. Ayun, so akap kaya po kami nandito dahil napag-usapan na doon kay Sir Rafi Tulfo na kumbaga, na-invest na humatong sa punto na mas sa korte ay nais na lang po sana pag-ayusin yung maghabi ng panig. So ano po ba ang ating pwedeng gawin sa kanila? Sige po madam, una gusto kong malaman kay Riboy kung interesado siya na patawarin itong mga tao natin na nagkamali, no? Sila kasi madam na una ko na nakausap na willing silang may pag-ayos. Binuli sa akin ganito. Sakit po sabi din po ni Chief Amlok, magpamedical daw ako. Yan po, katunayan po yan. Yan po, katunayan po yan. Nagpamedical po ako, hindi po yung salita-salita. Yung sinabi niyo po sa akin. Oh. Pwede ko makita madam. Pwede mo ako magsalita nga lang. Alam niyo po nung gabi, kung walang humingi ng responde sa amin dahil nagkipag-away siya doon. Hindi naman po sa amin galing yung salita na may patalim siyang hawak eh. Kundi doon sa mga residente na nagwawala siya. Ngayon pagdating dito madam, sa haba ng pakiusap ko sa kanya at sinabi ko na sa kanya yung karapatan niya na pwede siyang manahimik dahil nire-record ko yung pagkakablatter sa kanya dahil walo ang complainant niya nung gabi. Nung gabi na yan ma'am, idediretso ko na sana ng police station niya, nagmamakaawa sa akin yung mag-asawa na yan na wag na daw yan idiretso dahil kaya sabi ko sa kanila kung idiretso ko ng polis to sa 8 complainant mo kinabukasan iiyak kayo na lang mag-asawa sa pampiyansa nyo. Naawa ko sa kanila kasi nagtitinda lang ng binatog hindi ko naman alam darating sa punto na ganito na ito yung asawa madam is mismong complainant niya nung una na hindi ko alam ito pa pala yung magbibideo titirsahin pala nila kami. So parang ang ginawa, parang set up madam yung ginawa sa amin na kami na lang yung responde. Humingi ng tulong yung mga residente, ngayon kami pa yung napasama. Ay kaya ma'am ko nabigyan niya nung gabi, nakita nyo naman yung haba ng pasensya ko tsaka yung salita ko sa kanya nung gabi, ay talagang parang planted yung nangyari. Tapos sasabihin niya pa na hindi siya nag-attempt na tatakbo palabas ng barangay, kaya ako siya pinusasan ulit. Kasi tinalagan ko ng pusas yan madam eh. Padalas yung panggugulo mo sa lugar eh. Doon time na lang namin na yung natsimpuhan. Makasagot na ako, same thing kasi Evan, mali pa rin yung nangyari, regardless doon sa mga depensa na yan, mali pa rin, pero gusto ko rin sanang malaman mo, Riboy, na nanday doon sa mga sunod-sunod na panggugulo mo, meron ka na rin mga naunang reklamo nagsimula nung March. Ano po bang yung mga klaseng reklamo na meron laban kay Sir Riboy? Ano po yan, nung una, ganun din po panggugulo. Kasi nung March 20, March 20, 11 din yun ng gabi, no? Ang ating curfew is alas 8, sa Apor is alas 10, 11 ka nagwawala, no? Ngayon, nasundan uli yan, pero yung pangalawa, hindi ka nila nakuha kasi nasa loob ka na ng bahay mo, no? Ngayon, nung sumunod, yung pangatlo, that is September 4, ano nangyari? Noon, doon ka nang inadanahan sa labas ng bahay. Ngayon, ang isang malaking problema, noong September 12, nanggaling yung mga kabarangay natin dito sa atin para ireklamo mismo yung may-ari ng bahay na titirahan mo na kung hindi ka niya mapapatigil sa pagwawala at hindi ka mapapalis sa lugar, kinakailangan isara yung kanyang negosyo, no?
Katunayan, nandito yung mga pictures na ginanap yung hearing, ano? Napagtibay na hindi ka na nila pababalikin doon sa lugar, no? Ngayon, naunawa ko na malaki rin naging damage sa'yo. Ang gusto ko lang na malaman sa ngayon is yung talagang layunin mo na willing ka ba, both side nagkamali, na tanggapin yung kanilang pagkakamali at humingi ng respeto sa'yo. Bottom line, ano bang gusto mo talaga mangyari dito? Hindi ka nakahanda magpatawad sa kanila? Kasi gusto kong maintindihan mo rin, Riboy, no? Hindi lang sila kasi may pagkakamali, no? Ang dami po nila, hindi po sila lahat dyan. Dalawa lang po sila, ang dami po nila. Riboy, yung incident yung nangyari ng 11 ng gabi. Meron tayong pandemic ngayon eh. Lumabag ka sa bayani ng Akas 1. Ngayon mo? Ito po yung hindi po ako nagwala po sa labas. Pag sabi po nila nagwala po ako sa labas. Sa labas kasi nila nakuha. At ikaw na rin nagsabi sa asawa mo na sinundan mo yung asawa mo sa labas at hingi ka ng pambili ng sigarilyo. Sigarilyo lang po. Sinong tindahan ng bukas ng panahon na yun? Ng oras na yun, ay may karpyo tayo. Maaga pa po yun. 11 naka-record sa ano eh. Ay hindi po maaga pa po yun, alas 8 lang po yun. Kasi po ma'am, nung maaga po siyang kinuha doon, mga alas 9 po. Ngayon po, akala ko po, dadalhin na po siya dito sa barangay hall. Ngayon po, pumunta pa po, dinala pa po nila dun sa side na madaling na lugar yung asawa ko. Saka doon po nila inupakan. Ang ano po, may mga nakapalibot pong mga residente, mga tao po. Hindi po nila inupakan. Mali, napakasinungaling yung sinasabi nitong mag-asawa. Kami po ang nagdala, dalawa kami. Bago po namin siya kinuha sa pulo, dinala natin dalawa, bali 3 kami. Tapos dinala namin din sa barangay. At bumalik ulit kami. Ilan po. Okay. So, Sir Riboy, hindi naman ikaw madadala sa barangay kung wala ka rin ginawang commotion. Kasi nasabi sa amin na nirereklamo ka raw ng 8 complainant. So, ano yung ginagawa mo nung time na yun kung hindi ka gumagawa ng gulong? Bakit sila nagreklamo? Madam, 18 tao. Oo, 18 tao nagreklamo. Bakit may nagreklamo ganun kadami na kapitbahay mo? Pag na-verify namin to na ikaw ay nagsisinungaling, ano ang magagawin namin? Hindi pa ako nagsisinungaling, totoo lang po yung sinasabi. Paano nga pag nalaman namin sa kanila na talagang nagwawala ka nung araw na yon? At nanggugulo ka doon? Sa bahay ko lang po, ma'am, talaga, ma'am. Pero kahit na nasa bahay ka, rinig pa rin yung tension eh. Saka, May kapitbahay ka. Nagigets mo, sir? ma'am. Kaya nga nasabi ni Sir Rafi, hindi darating sa punto na mababarangay ka kung walang nagrereklamo sa'yo na kapitbahay mo. And regardless naman kung nanggugulo ka, hindi rin naman tamang ginawa ni Sir na binugbog ka nila. Which is they are accepting their mistakes. So ikaw po, Sir, gaya ng sabi ni Sir, both of you have faults. So sana i-feed mo po iyon kahit papaano. And ito, Madam, may dagdag ko pa, noong September 12, ito po yung may-ari ng bahay mo, ito yung mga taong nagpikisyon sa'yo. So ginanap talaga yung hearing dito sa barangay para lang mapalis ka sa lugar. bakit ka kaya nila pinapaalis sa lugar? Bakit ka po nila pinapaalis sa lugar, Sir? Kasi po, ma'am, ano po yan, ma'am, yung petition po, hindi pa ako nagpirma po yan, ma'am. Hindi mo na kailangan pumirma dito kasi ikaw ang papaalisin, parang ikaw ang tatay ng ano. Decision na naman. Ako na lang po yung umalis po dyan, ma'am. Umalis na po ako. So ibig sabihin Noong mo ka, September 4 lang po. napapetition na po itong si Sir Riboy doon sa kanilang lugar. Opo. Kailan po Noong pong yun? September 12, madam, ginanap yung hearing dito. Umalis ka na nung September 12 sa September 4 barangay po. nyo. Nung simula po na ako binugbog po, umalis na rin po ako noon. Gabing-gabi po yun. Ay, nung kinabukasan po noon, gabi. Umalis na po ako nung September 5 po. Umalis na po ako noon. Gabi Gusto po. kong magalate na itong petition na Opo. ginawa nila. Ako, wala po kung alam po dyan. Obligado madam kasi na i-schedule eh. Dahil kasi hindi lang Ako lang po isang tawag schedule ng hearing namin dito halos lahat ng problema. Ako lang po. So, nag-schedule po siya ng September 12. At hindi na rin po namin siya malocate kung nasaan siya. Ayun po kasi po nasabi po, ano pa yung isa mong hinaingka mo na gustong sabihin, pick up? Sasabi ko lang po na pagbayaran po nila yung ginawa nila po lang sa akin. Magkano bang gusto mo maging dalis perwisyo sa'yo?
Hanggang simula ng September po hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapakita. Ito na yung mga pamilya ko. Tatlo na yung anak ko. Naiintindihan kita, Riboy, pero gusto ko mauna mo, Riboy, no? Itong mga tanod kasi natin, sumasahod ito ng 60 pesos per day. 60 pesos per day. 1,800 Bakit monthly. yung paninda ko po? Yes, oo. Ang ibig sabihin, Pinamamaliit. Paninda ko yung marangal naman po yun. tama ka naman doon. Ang ibig ko lang sabihin, Riboy, although may dangyot perwisyo, yung kaya lang, ano, Yung kaya yung lang. kaya lang nila. Kaya tayo nandito para magkaroon kayo ng kaayusan, sir. So magkano ba ang danyos permisyo? Gusto mo Gusto mo Magaling ganyan. na na-progress ko din ako. Ano nga, sir? Ang natitim na po sa... Sir, tinatanong po namin kayo kung magkano po para masettle po natin dito. Sa ulang po ano. Magkano, ma'am? Bayaran po nila yung simula po nagastos nung una hanggang ngayon po. Kasi ilang days na po hindi nakakapagtinda yung asawa ko. Simula po nung binugbong nila ang 4. Asin ko po hanggang ngayon hindi pa po nakapagtinda yung asawa ko. September 4? September 4 po nila binugbog. September 5 po hindi na po nakapagtinda hanggang ngayon po. Iha, gusto ko mo, no? Nung nag-usap tayo rito, di ba sinabi ko sa'yo na kakausapin ko sila, di ba? Para magdanyos perwisyo dahil hindi naman libre manakit ang tao, di ba? Opo. Ang problema naman kasi noon, dinala nyo kagad sa media at hindi na kayo nagpakita sa amin. Ngayon, nung pinapuntahan ko kayo doon sa bahay ninyo, hindi na kayo makagilap. No? Ito po ka. Oo. Di ba po nag-usap po tayo? Hmm. May kasama po ako. Okay. Ang sabi mo po, tatawagan mo po kami Yes. kung ano po napag-usapan nyo. Oo. Dumaan na po yung magdamag, kinabukasan, wala po kami natanggap na tawag nyo. Gusto ko maunawaan mo, Iha, no? Itong mga taong to na nagkaroon ng problema sa asawa mo is mga panggabi. So, hapon ko sila nakausap. Hapon ko sila nakausap para paglikumin ng pera. Okay? Kaya lang kinabukasan, nung hinahanap pa lang ni Evan yung mga kasama niya para mag-ipon ng pera pambigay sa inyo, hindi na namin kayo makagila. Pinapuntahan ko kasi kayo doon sa bahay ninyo doon eh. Para personal na makipag-usap dito. Para kung magkano magiging danyo perwisyo, ang problema hindi na kayo makagila. Nalaman na lang namin. Marami ng media tumatawag sa amin. Natakot po kami. So yung pagkaka-delay, sa tingin ko naman hindi na kasalanan ng mga taong to. No? Kasi hindi na namin kayo makita eh. Dito sa atin, sa katarungang pambarangay natin, talagang kung ano yung tama, yan ang pinatutupan natin. Oo nga po. No? Wala kaming kinakampihan dito. No? Kahit sila, suspended na nga sila eh. Hindi na sila nagpapangsyon bilang tanod. Although kulang na kulang tayo ng tanod. Okay. So kumbaga po, Kap, nasabi niyo po na suspendido itong mga Yes, barangay madam. officials po na involved dito sa nangyari pambugbog. Kailan po nag-start po yung disciplinary action na sila ay nasuspend? Ano po, September 7, madam. Sa ngayon po, ano na po ang kanilang ginagawa dito sa barangay? Ano po yan? Ito si Evan kasi, hindi lang po tanod to eh. Nagdadirect din po yan. Saka yung po mga student may kontrata din siya. Kaya nakikita pa rin siya rito. Yung isa naman po, nagdadirect din siya ng basura. So, pero sa function ng tanod, hindi na sila po pwede. Okay. So hindi na po Si sila talaga suspended po siya. yung isa pang Si Pasco po, si Pasco. Okay. September 7, as of now, talaga Until na wala. ala pa rin. Wala silang function as tanod. Okay. Kaya pwede po kami makahingi ng Yes po, copy, bibigyan. no? Ito po sa inyo lahat to. Okay. Ito yung banta. Ay, Ito ba yung may banta sa Totoo po video? yun. May banta po yun. Hindi Kaya naman nga, hindi pa ako lumalabas po ng bahay. Kaya nga, Riboy, hindi pa ako nagsasalita na hindi tama. Riboy, gusto kong ulitin sa'yo, no? Nag-apply para magkaayos. Mag-aayos. Danyos perwisyo, ang pinag-uusapan na natin dito. Ilan ba ang inasam dapat maging danyos perwisyo nila sa'yo? Ang tinutubo ko po sa binato po, Kap, araw-araw 800 po, 700. Araw-araw po yun. Ang tinutubo ko po yun. Nakakabita po ako ng 1.7, 1.8. Okay, sir. So, yung nagastos mo sa medical, 3.5 po. Ha? 3.5 po. 3.5. Opo. Mingi lang po ako ng tulong po ito kay Mayor. 3.5 po. Kay Mayor So, po libre, po. in short. Opo.
Humingi po kami ng tulong kay Mayor. 3-5 po. 3-5 ang medical yan. 3-5 po yun sa ano po yun eh. 3-5 po sa resibo po nila eh. Kasi yung healing period mo dyan, 7 days. Oo. Like physical yung... So, 7 days po. Saka isa pa, Baribay, gusto makunawa mo, no? Bago ka nila tinat na, nagipagsuntukan ka sa labas kasi. Hindi po. So hindi natin Hindi po totoo masasabi yun, na Kap. i-shoulder lahat ng mga tao natin Hindi yan. po totoo yun. May mga Hindi po galos totoo Ikaw yun. na rin na nagsabi na may kasuntukan Kapag may ka. kasuntukan po ako, Kap. Hindi po ako kung ano dyan, Kap. Pero sinuntok ka kami ng kapitbahay. Opo. Pero sinuntok po ako ng Nagsuntukan kapitbahay ko. kayo. Kasi hindi po. Tubas ko po yung kamay ko po, ma'am. Sabi ko po, hindi po ako lalaban, bibili lang ako ng sigarilyo. At saka mamaya po may dala po sigarilyo, kutsilyo. Takbo naman po ako sa ilog po, ma'am. Kay kuya ko, doon na po yung may tanod. May mga gasgas. Okay sir, so kaya tayo nandito ngayon para mapag-ayos kayo. Kasi parehas nga po kayo may kasalanan. Sana i-feed nyo yun sa mga utak nyo. Ha? Kaya po tayo dinala dito ni Sir Rafi para po mapag-ayos kayo sa harap ni Kapitan. Which is, ito namang mga tanod po na to, nagkaroon naman na sila ng suspension. So ikaw ba sir, hindi kumbaga, hindi ka pa ba satisfied sa ganun? Gusto mo pa ba ng masikip pa or what? Or public apology from them? Ano po ang gusto niyo, sir? Kanina, kung maalala niyo po, nakausap ko kayo ni Sir Rafi sa ere, tama? Sabi ni Sir Rafi, pag-ayusin kayo dito sa barangay. Kasi parehas kayong may mali. And then ngayon po, nandito tayo sa barangay, sana mapag-ayos na natin yun kasi parehas po kayo may kasalanan. Nasuspend na po itong mga tanod na sinasabi nyo, na nirereklamo nyo. And ano pa po ba ang gusto nyo? Para kayo po ba hindi pa satisfied? Hindi pa ba kayo, ano satisfied? Hindi pa po ba kayo komportable doon sa kanilang naging aksyon? Gusto mo pa ba ng mas higit pa? Kasi, kaya nandito rin si Kapitan para mapag-ayos kayo dalawa, para yung sinabi mong pagbabanta, malagay na rin natin dito sa kasunduan yun na wala nang mangyaring pagbabanta. And then once na maulit nila yung pagbabanta na yun, and then siguro that's the time kung ano man po ang gusto nyong gawing aksyon. Yung anong nangyari po sa akin, anong kumain po nun. Kasi natatakot po ako magtindi nun. Hanggang ngayon, bakit Right after ba nung nangyari, pinagbantaan ka o during ng tsaka na pinagbantaan? Yung totoo, sir. yung simula na po ng September po yun, totoo po yun, sinasabi ko po, ma'am. Hindi, ang ibig ko sabihin, after ba nung nangyaring pambubugbog ay pinagbantaan ka nila? Sure ka? Kasi sabi mo kanina, during lang. Yung sinabi ko sa akin na ito mo makita rin, sabi ko sa akin. Pero after that, meron pang sunod na pagbabanta, wala na. O, iyon. Kaya po tayo nandito para ayusin natin yon, okay? So, sana maintindihan mo rin, sir. Kasi sabi nga ni Sir Rafi, parehas kayo may kasalanan dito. So, kailangan parehas din kayo magpakumbaba sa nangyari. Kasi unang-una, hindi lang naman din ikaw naapektuhan. Yung mga kapitbahay, ang dami mong kalaban dito, sir. Para kang lumalabas na pinetisyon ka pa, Diyos ko. Parang persona ng grata kayo. So, unawain mo rin yun, sir. Ito naman sila, sir, they admitted naman yung kanilang kasalanan. So, Nag-suffer ikaw, naman sir, sila. nag-suffer na sila, suspended na rin sila. So, ano pa ang desisyon niyo, sir? Kung gusto mo ba mag-public apology sila sa iyo para Pagbayaran na lang po nila yung ginawa ko sa akin, ma'am. Magkano nga ang inaasahan na yan na dapat bayaran Hindi sa'yo? namin po nila yung araw po na ginawa, yung September po, hanggang ngayon po. hindi, sir, kailan ka ba nagkaroon ng hindi magtrabaho ng katawan mo? Yung September 5 po, ma'am. I mean, baldado ka ba? Ano ka ba? Hindi Dito ka. po, ma'am. Dito po yung pinupuruan po nila dito, ma'am. Dito po yun. Riboy, gusto ko maano ka mo, yung healing period ng medical Oo, legal 7 7 days days lang. 7 days. Kaya kung gagawin mo 1 month yan, Hindi eh, negative yun. negative na yan. Kasi sir, ang akala ko naman, after nung anong nangyaring insidente, pinagbabantaan ka pa. Nung time lang pala na yun ang pinagbantaan ka. So it's your choice kung pagpapatuloy mo yung inyong pagtrabaho. Kasi Tuloy ko po, ma'am. Yung titinda ko po. Titinda na po ako. Hindi na ako makakapagtinda. so magkano po ang gusto niyo, sir? Kasi base dyan sa medical legal mo, 7 days ang healing period mo. So 7 days ka pong hindi nakapagtrabaho, in short. 7 days kang hindi gumagana yung katawan mo. Tama. Pero po ma'am, hindi po siya
Hindi po siya nakapagtinda ma'am. Kasi po yung mga gamit po namin, nandun po, natatakot po siyang pumunta dito para kuhanin yung mga gamit sa pagtitinda. Bakit po? Anong ba nangyayari? Hindi ko po alam sa kanya kasi natatakot po siya lang na pumunta. Pinapapunta ko po siya dito, ayaw niya kasi natatakot daw po siya. So, anong gusto mong mangyari, sir? Gusto mo bang kunin yung mga gamit mo doon? Baka naman mamaya yun. Kunin natin. Kinumpis ka na ng may-ari ng bahay dahil hindi ka nakakabayad. Nasasabay na lang. Nasabay po kami, pwede kong gawa kami Ah, sabay sige. pa uwi po para po makuha po namin yung mga gamit namin sa pagtitinda. Para po makapagsimula po ulit. Okay. Sige. Regarding dyan, tutulungan po namin kayo. Kukunin natin yung gamit nyo para yung safety nyo, hindi nyo na alalahanin. So ngayon, isettle muna natin yan. Kung ano ba ang gusto mong mangyari, sir? Kung magkano ba yung mo, ipapa-arreglong sa kanila. Hindi na pong bigay ko nila sa inyo. Magkano? Magkano? Magkano bang kaya ninyong i-offer sa kanya? Malaking ginastos ko dyan. So magkano nga, sir, para matapos na tayo dito, tapos kunin na natin yung gamit nyo. Wala nang sobrang. Hindi pwede, ikaw ang... Ano na po sa 7 days po na hindi po siya nakapagtinda. 7 days na lang po. Hindi, pero 700. Hindi pwedeng 700 yun. eh. Masasakyan lang kami. 60 pesos nga ang per day namin dito eh. O kaya, kasi kapag ganyan, Salubungin nyo na lang, ano, Van? Salubungin nyo na lang. Salubungin nyo. Balik 5-6 yan eh. Salubungin nyo, magkano nang kaya nyo. 3-5 po. Tingnan na, salubungin nyo na lang para tapusan natin. Hindi kasi kami, madam, no, gusto rin namin maayos to kasi ngayon lang kami na-involved. Nakikita na rin pamilya namin dito. Siyempre, namilya yan eh. So, siguro, absolutuan na lang namin tatlo ng ano, yung mga 3-5 siguro. 3-5? Shoulder ko na yung 1-5, dahil 1,000 na yung kasama ko. Ano, Rayboy, okay sa inyo? 3-5. Wala yun, ano yung sinasabi ko sa iyo nung gabi kasi para din sa'yo. Kaya ako nagalit sa iyo. Kasi kung didiretso kita ng munisipyo, mas lalo problema kayo. 5 kaso ang ipapatong ko sa inyo. Pinakamahihinang piyasa nyo, mga 100,000. Oh. Boy, okay ka na doon sa 3,500? Sinalubong ka nila doon sa gusto mong na Ay, desperation? sa utang pa lang po kasi namin, pamasa-pamasahe. Ano kasi iha, ang pinag-usapan natin kasi dito is yung healing period na kung saan ay nagkaroon ng kabala sa inyo, no? Yung ibang usapin nyo sa ibang tao, hindi involved dito, no? Yun lang, doon lang tayo focus, no? Ang sabi mo is 5-6, sinalubong ka nila sa 3-5 kasi sila na grabyado rin. Malaki rin na naging dami sa pamilya nila na nangyari. Marami rin nagmura sa kanila eh. Okay? Sa lubong na lang tayo, 5 na lang po. Kasi para yung utang po Magkano namin. 3-5? Lima daw. Kasi po, ang utang po namin dun sa... Sir, wait lang. Kasi kung kay Sir Rafi, walang involved na ganyang Pera. pera. Ang gusto lang, mapag-ayos talaga sila. Pero, Tutulong na lang sana namin yung 3-5. At saka hinihingi na rin nga kami dispensa sa kanya. Wala na rin napunuan. Pero sana nga, naisip niya rin na may pagkakama. di mo ba naisip, Sir, na may pagkakamali ka rin dito? Hindi na ako. Hindi pwede man, hindi pa ang banta-banta, hindi pwede dito. Bawal po. So, ano pong plano niyo, Sir? Ma'am, anong plano niyo? Sige po, para po sa kay ano ng lahat po. Sige po, papayag na po kami sa 3-5. 3-5. Ikaw, Sir, ikaw mismo, anong gusto mong mangyari? O, sige, okay na tayo. Pwede na tayong gumawa ng kasulatan ng mana para magsara na itong usapin na to. Kung halimbawa po ma'am na kung ano mo meron po sa akin na nakikinig ako araw-araw. Yes, Oo. wala problema. Ang isang problema lang kasi, Reboy, no? Gusto ko maintindihan mo na doon sa lugar na yun, sana huwag ka nang gagawin kasi doon kayo protesta. At meron ka rin nakaaway doon. Baka mamaya, nagawin ka ron, binira ka, makapagbibita ka ng mga, umiwas ka na lang doon. Kumari, siguro kung may ibang lugar ka, pwede paghanap buhayan, okay lang. Ano? Sir, ano si Sir Evan ba yun? Okay, uunahin natin yung acknowledgement receipt. Okay, Evan! Kuya Evan. Upo na kayo, Sir. Sige. Para maitapon na natin. Formalize. Dito na, Sir.
Okay, Reboy, ito muna yung una natin, ang acknowledgement of it. Na totoo na yung the supervision nila sa'yo ay di pabayaran nila sa'yo, no? Ito yung nakasaad dito. I, Reboy Ramos Dobriga, Legal H, Single, and Resident Number 18, ng Karaplan, ng Opposition received the amount of 3,500 pesos only from Evan Aramlog, Jonathan Beltran, and Roland Pascua, representing settlement fee for any complaint arising from September 4, 2020 incident. Given this, 22nd day, 2020, Barangay Manganbaka, Tubig Sambales. I-receive mo ngayon yung amount. May content ka, boy? Ito. Pag-receive mo nga. Okay boy, pagpasensya mo na. Ito lang ang aming nakayanan. Receive mo muna. Receive mo muna ito, Ray Boy. Tanggapin mo. Bilang tulong na lang sa'yo. Pagpasensya mo na yung nangyari. Nagawa na. Bilangan mo, sir. Bilangan mo. Okay na. Okay na? Bilangin mo, sir, Yung sa baba, boy. 3,000. Yan sa baba, lapitan mo sa baba. Bilangin mo. Ganyan sa baba. Hindi. Doon sa baba ng dagat. Ito ba? Ganyan lang. Okay lang. Sa gilid, sa gilid. Sa gilid lang. Sa gilid. Yan, gilid lang. Sa gilid. Okay, sa gilid lang. Okay, ang susunod naman rin po yung pipirmahan mo, itong affidavit of resistance na katunayan, hindi ka na interesado na isang pa yung kaso laban sa kanila, no? Ang nakasad dito, ganito. I, Reboy Ramos Lubriga, Legal Aid, Single, Resident ng Barangay, Local Carapal, Duguto City, after having to this point, in accordance with law declared by the postage state, that I am the complainant in the incident dated September 4, 2020 involving the Barangay Canon, the Barangay Manganbaka, Tubig Sambales, namely Evan Amlo, Jonathan Beltran, and Roland Pascua, recorded and posted on Facebook that caught the attention of the media and netizens. That I and Evan Amlo, Jonathan Beltran, and Roland Pascua met before the Punong Barangay Manganbaka, Tubig Sambales, dated September 22, 2020. That data concerned Evan Aramlog, Jonathan Beltran, and Roland Pascua conveyed their deepest apology for the incident happened and promised that they will never be a threat to me. That I accept their apology. That I have no longer interest to file any complaint against Evan Aramlog, Jonathan Beltran, and Roland Pascua arising from the said incident. Ito, figure naman ito ngayon, ha? Naiintindihan mo, sir. No, boy. Bilangan mo yung pera mo, sir. Bilangan mo. Bilang ito. Bilang ito. Para makuha na. Okay? D5. Ay, Sir. sorry, boy. Oh, okay. 3,500 po. Okay ka na po, satisfied ka naman na po sa naging pag-uusap mo nila Sir Evan. Okay na po Okay. ba? Satisfied na po kayo? May punan na po ako. Hmm? Ang punan. Okay. So, I want to say for the both of them as a closing remarks na lang dito.
nagpapasalamat na lang ako sa kanila at naging open-minded sila sa bawat isa. At dumating tayo sa ganitong punto na nagkaayos din. At sa lahat ng nag-facilitate itong usapin na to, una-una kay Sir Rafi. At sa inyo po, madam, sa inyo. Maraming salamat po and God bless. Ayun.